mong dato nga sangka. Amen. O Ginoong Hesus. Amen. Salamat, Ginoo. Amen. Meaning ang kagayunan. Amen. You continue to bless Amen. our couple, O Lord. Amen. Brother Jubinar. Amen. Sister Aurelia. Amen. O Ginoong Hesus. Amen. Nahimo ni Ginoo. Amen. Na dakong history. Amen. Dakong event, Ginoo. Amen. Sa ilang kinabuhi. Amen. Mahimo silang mausa. Amen. Naagi kanimo, Ginoo. Amen. Bisag kanaan dinhi. Amen. Musaksi kami. Amen. Sa ilang paghinigugmay. Amen. Pinaagi ang ilang panagkatigom. Amen. Madayang ikaw, O Ginoo. Amen. Ikaw, O kang iglesia. Amen. O Ginoong Hesus. Amen. Amen. Hindi nga kapagtagon. Amen. Pailunan na nimong daan. Amen. Tao Ginoo. Amen. Ayaw mong ginusara. Amen. Buhatan ng kapikas. Amen. Kini nga picture. Amen. Nagway kini kanimo sa iglesia. Amen. Tuod ka Ginoo. Amen. Ulo sa iglesia. Amen. Ang iglesia imong pangasaunon. Amen. Usa Ginoo salamat. Amen. Sa tanan nga niya dinhi. Amen. Kita niini nga pananaw. Amen. Kung ka Ginoo. Amen. Inyo sa tao. Amen. Mausang tao diyan Ginoo. Amen. Salamat Ginoo. Amen. Kahulagway. Amen. Kahulagway kini sa imong pag-minyo. Amen. Balik kani kanamong mga tao. Amen. Pagi sa pag-anak pag-usa. Amen. Pagspurma. Amen. Sa pagkahimaya. Amen. Pagkasama diyan nimo. Amen. Ito sa kinabuhi kinaiya. Amen. Pagdiri sa langgo sa pagkadiyo. Amen. Salamat Ginoo. Amen. Kami sa mga pagkain. Amen. Magpasalamat niya kanimo. Amen. 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 Ako na assistant. Amen. Amen. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Salamat sa Ginoo mga Hesus. Before our proper meeting, we will recognize our witnesses. Amen. Amen. So, good morning everyone. Dear saints, to all families and friends who are gathered here to witness the wedding meeting of Sister Aurelia and Brother Jubilar. Then today, let us acknowledging the witnesses. First, Mr. and Mrs. Arlie and Virgie Malinaw. And Mr. Rex and Mrs. Eunice Pipugal. Mr. Juanito and Mrs. Vilma Limbudan. So, ang atong na-mention na mga igsoon, ato lang patindugon. Amen. So, atong na-mention pwede namang tindog mga igsoon. Then, continue, Mr. Ginimar and Mrs. Jean Butigan. Then, followed by Mr. Rinaldo and Mrs. Abigail Cansiran. Mr. Jeribel and Mrs. Vila Cantomayor. Mr. Florito and Mrs. Nildaong, Mr. Rolando and Mrs. Ilkana Kalinawan, Mr. Lope and Mrs. Rosalinda Bintan, Mr. Crispin and Crispin Sumbo and Mrs. Arlene Guho Cruz, Mr. Gilon and Mrs. Marilyn Mante, Mr. Ronald and Mrs. Angeline Nakaba, Mr. Rolando and Mrs. Aida Yuba, Mr. Randy and Mrs. Robelyn Apostol, Mr. Danilo and Mrs. Evelyn Dalagan, and Mr. Marcelino and Mrs. Melanie Bonhayag, Mr. Mersanel and Mrs. Fatima Abad, and last, Mr. Ricardo and Mrs. Ilvina Gaston Jr. So, katong mga couple nga na-mention,
manindog ta mga igsoon. Amen. I will also recognize the presence of Mr. Eugene Ian Santos, Amen. Mr. Lister Solatario. Amen. Amen. Okay. Mrs. Caridad Palmes, Amen. Mrs. Richie Villar, Mrs. Stephanie Isma Bautista Dumama, Amen. Mr. Inting Bautista, Amen. Mr. Boy Lopez, Amen. Mr. Zaldi Lataban, Amen. Mr. Alan Colina Jr., Amen. Mr. Alberto Boy Mante, Amen. Mrs. Monica Musal, Amen. Mrs. Gloria Maniksik. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And those are our So, atong wala na mention na atong tawgon mga igsoon si Mrs. Clarobel Montilla. Modina. Amen. Praise the Lord. Amen. So, mali ni siya mga igsoon ang atong mga witnesses din sa family. Amen. We will also recognize the parents of our couple. Amen. 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 Brother Abdul Dalama. Amen. Amen. Sa sister, Brother Sumil Yuba. Amen. Amen. And sa wife, sa sister, Sila Ihan Santos. Amen. Then sa brother, Alita Kusa. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat sa inyong presensya mga isa. Amen. Amen. For our proper meeting, let us all open to our program. Naman mo yung mga hymn, mga igsoon na gihatag sa inyo. Ano? Let us open our first hymn, New Song 1074, NS 1074. Amen. Ako ang i-request ang ato ang young people, ato ang YP to stand. Amen. Ato ang tindugan mga igsoon para maka-release yun, no? Sa ato ang pag-awit. Amen. New Song 1074, mga igsoon. Was
proceed sa atong message giving na ihatag nato ni Brother Arjen Uhulan. Amen. Amen. Good morning mga higala, mga igsoon. So nanabay outline ang tanan mga higala, mga igsoon. So diadtong wala palihog ko hatag atong napay mga outline. Amen. So i-grab nato ni nga mga opportunity para nga maka-dispense of something Word of God, especially ang topic nato applying Christ in our marriage relationship. Diri wala pa outline diri nga banda. Kisa to pa diri sa tubang o kining couple. Maayo ni kay atagi dili outline ng couple kay musulod na sila mga higala, mga igsoon sa salag o sa prisuhan sa kaminyoon. So sa diyang nag-iskot-iskot mi, apin man ako joke ra tong ingon ni tata nga ikaw mong mensahe ya. So sa pag-convo na mo sa chat ni final siya nga pwede nga ikaw gyud mo mensahe sa among kasal ko ya. So mo ni mga higala, mga igsoon, bisan siguro sa akong Panginoon dili pa tantong igo-igo ang mga experiences may tungod sa married life. Pero dadon ta sa Ginoo kay na may outline. Kung unsa ra po'y akong kasinatian, kutob ra po ko dito, mga higala, mga igsoon. Amen. Ang title ani, Applying Christ in Our Marriage Relationship. Kay kung walay Kristo sa atong kinabuhi sa kaminyoon, mga higala, mga igsoon, haskang gubuta ang atong pagbuyo, kauban sa atuang bana o asawa. Amen. So, Roman numeral 1, mga higala, mga igsoon, pwede atong dunganag basa. Marriage is ordained by God. A. God's first instruction to man was be fruitful and multiply. B. God's way for man to accomplish this is that a couple be joined in marriage as one flesh. C.
Amen. So in Genesis 1:28, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Pagpakita ni higala igsuon nga ang kaminyoon, it was ordained by God. Gitudlo ni sa atuang Dios. Busa sa niyang dili pata mamatay ni iligtawhanong kinabuhi. Gikinahanglan gyud nga ang usa ka tawo mudangat gayud sa kaminyoon. Higala igsoon ang kaminyoon, mao ni ang ecstasy sa atuang human satisfaction. Kung ang usa ka tawo dili maminyo, sorry to say, dili ka kasinati og ecstasy, pinaka-peak sa enjoyment sa human life. It was ordained by God nga ang tanang tao ginuunta maanaa sa kaminyoon o makasinati sa kaminyoon. Amen. So in 1 Timothy 4:1, teaching of demons. Unsang teaching of demons? In 1 Timothy 4:3, forbid marriage. Kung kinsay magpugong sa kaminyoon, kana siya pagpanudlo na teaching of demons. Busa, sa lipatang moabot sa ingon ani nga kahimtang, makita nato nga kitang mga magtotoo. Lahi ang ato ang view concerning marriage. Kaya ang kaminyoon, it is for God, for the accomplishment of God's purpose. Dunay nindot kayo siyang article sa shepherdingwords.com sa North America, holding marriage in honor. Kitang mga minyo, bisan pa katong mga dalagang ulitaw, kining musulod na gyud ni ining kaminyoon. Atong yung kuptan, ang atong kaminyoon diha sa pag-honor, pagtahod. Marriage is a great matter in the Bible. Dako kay dili ni gamay nga butang. Busa mga batanon, ang kaminyoon dili ni siya gaan or gamay nga butang. Ayaw sa gid mo pataka og sulod kung dili pamuandam. Marriage as the fulfillment of God's eternal economy. Sa pagbuhat sa Dios sa tawo, dunay duha ka butang nga rason nganong ibuhat niya ang tawo. Aron nga magpadayag niya o makakiryaw sa iyang pagdumala. Pero ang tawo importante kayo. Kikinahanglan sa tawo ang pagkaon para nga mag-excess patagdugay o kikinahanglan sa tao nga magminyo para nga mag-multiply ang tao, mga higala, mga igsoon. Busata, radyo, ang kaminyoon kay para ni siya sa fulfillment of God's eternal economy. Dunay duha ka purpose nganong kikinahanglan ta nga maminyo. Number 1, humanity's propagation. Para nga be fruitful and multiply. Kung dili ta maminyo, wala tay mapalugwa. Number 2, carrying out of His interest on earth. Para sa pagdumala sa kabubuton sa Dios ni ining yutaan. So as believers, mga magtuto, we should care for God's intent for marriage. Ang kaminyoon natong mga magtutuo, natong mga Kristohanon, dili lang sa kaugalingon natong katagbawan, kundi para sa interes sa atuang Dios. Therefore, we honor, atong i-honor ang atuang spouse. Atong i-honor ang atong bana ug ang atong asawa. Kay mo na atong co-heir sa grasya nga gihatag sa Dios. Pero karong panahon na, kana siya nga intent purpose na daot na. People practices fornication apart from marriage. Kung mo-drive ka nga walay lisensya, kuha siya, illegal na siya. So, kung ang mga bana, kung ang mga ulitaw dalaga magbuhat sa ingon, makakumit na sila og fornication. Muna na itabog karon sa katilingban, sa society. Nga naman, they entered into that relationship para sa desire nila, sa ilahang selfish nga desire, o may tungod lang sa ilahang lust, sa ilahang kaulang.
Pero kitang mga magtotoo, kinahanglan tang mag-amping, kayang kami niyon related na siya sa plano o sa interes sa tuwang Diyos. We must recognize that our living and our service to the Lord very much depend on how we handle marriage. So kung atong pagkabuhi ninyo tao, atong pag-alagad sa Ginoo, nag-aagad na kung nahusto ang atuang mga kaminyoon, mga higala, mga igsoon. Ang kalindot lang, kayang banaw kasawa, kinahanglan nga mahimo silang kumpol, mahimo silang join together diya sa kaminyoon para matuman ang gitinguha sa atuang Diyos. Nai-consider mga igsoon, God consider that the children produced of a godly parents are the seed of God. Katong mga anak na mapaluwa kung ang ginikanan, Diyos nun, malukon sa Diyos. Kanang mga anak ka, i-consider na sa atong Diyos, binhi sa ato ang Diyos. Amen. So, kini alang kayo ni natong mga magtutuo, na before mo musulod sa kaminyoon mga batanon, hinunuan, nga tinguha agyod nga unahon ninyo ang atong Ginoo ug mahimo kang usa ka believers in Christ. Kaysa liyang maminyo ug mga anak, ang atuang mga anak mahimo siya nga unsa seed of God, pinhi sa atuang Dios, mga higala, mga igsoon. Roman numeral 2 mga igsoon, nga na natong basa, then A, then B. Marriage. Mga scholars, mga theologian, wala sila makakita nga ang Biblia, it is a picture of a couple. Amen? Sa Genesis, ang atuang Diyos is a bachelor God. Ulit-tao nga Diyos. Pero matingala na lang ka, pag-abot dito sa 1 Corinthians, ang atuang Diyos, nahimo na siya nga nangulit-tao nga Diyos. Pag-abot sa Revelation, nahimo na siya nga minyo nga Diyos. Dahil ko na nga itong Ginoo. Kini siya hulagway sa umalabot na kahintang natong mga tao. Muna gikinahanglan sa tao nga mitras buhi pa, mudawat sa kinabuhi sa atwang Diyos, magkinabuhi, dayon moagi ta sa pagtransforma, dayon makabatunta sa Diyos nung kinabuhi o Diyos nung kinaiya. Kay mong basahon, nakatapusan, nga basahon sa Biblia, dunay couple. Dunay magtiayon. Tali ni ato mga natransforma katong nahimaya na nga tinubos sa atong Dios kabao ang tao ug minyo anak siya sa ato ang Dios. Amen. Busa kini, it is a picture of what God desire. Amen. In Genesis, niingon ang atong Dios nga it is not good for man to be alone. Nganong niingon man siya nga dili maayo sa tao nga mag-inusara. Kung ikaw wa ka kaagi og nasakitag tiyan, dunay nasakitag tiyan, dili ka kasimpatyan niya kay wa man ka experience unsa kasakit ng masakitag tiyan. Mo na nga ato ang Dios, tama sa experience kasi natiyan nga nag-inusara siya. Mo nang gibati niya nga si Adan nagkinahanglan gyud siya kapikas, mga higala, mga igsoon. Just as what was not good for Ida to be alone, and needed a counterpart to match him. Usa dili maayo nga ang dalaga o ang ulitawo magpabilin nga dalaga o ulitawo. Dili na siya tibuok. Mura na siya half of the watermelon. Dili na siya kompleto. Bisan pag moyong kag nag-enjoy kasi mong kinabuhi, ay kulang yung kag katunga. Ay mga bata nung moyong nga, ya, di yung kung maglinyo, ayaw na. Ayaw na istorya na, kaya nabutan nila nga, it is not good for man to be alone. So also God desire a counterpart that matches him. Nagpasabot na ang Diyos
mangita gyud siya og kapikas nato mga higala, mga igsoon. Ayaw lang pagdali. Hulata lang ang arrangement sa Ginoo. In right time, right place, in right person. I want to say God's timing. Amen. So, just as Adam could not be satisfied with any other creatures, wala siya matagpaw. Nagbuwag mato ang Diyos. Kung sa gimo sa Diyos, iyaharang pa agi sa tubangan ni Adam. Sige, panganli na. Munang the best, siguro na to, professor sa biology, si Adam na yun, kinanganlan, magganiyatanan, nga wag magbalik-balik ang pangalan. Amen. Pero, wala siya makakita, mga igala, mga igsoon, nga mumatch, mutagbo sa iyang paginahanglan. Mo nang ipakatulog sa ato ang Dios si Adam, ug gikan siyang kinid gikuha ang usa ka gusok ug nahimo kana nga babayi. Asa gikuha ang babayi, mga igala, mga igsoon? Sa gusok. Nagpasabot na nga duol sa atong kasing-kasing. Mga igala, mga igsoon, ang atong asawa, radyo, gikuha na siya sa atong gusok. Duol siya sa atong kasing-kasing. Para kung sa mga radyo, para atong higugmaon. Gayon ang atong Ginoo. Wala gibuhat ang imong asawa gikan sa bukog sa imong kamot para sumagon. Wala po na siya gibuhat ang imong asawa o bukog gikan sa imong tiil para sipaon. Wala po na gibuhat ang imong asawa o bukog pagkaon unon gikan sa imong papa para imong balikason. Sulti ang mga sakit ng mga istorya. Gikuha ang atong mga asawa gikan sa atong gusok. Para atong higugmaon. Dili pasakitan. Bukod pa sa kasing-kasing. Amen. Honoring our spouse. Atong tahuron ang atong mga kapitas, ang bana ug atong asawa. Doon ay pipila nga mo ingon. Some may think that saying that husbands are to be subject to their wives contradict to the word that wives should subject themselves to their husband. Kung ganyan puntan, akong gi-share sa mga asawa nga nagpasabot nga gikinahanglan yun. Ang Biblia nag-ingon sa Episo nga ang asawa magpasakop ka sa imong bana. Pero doon ay timbang ani kay kung kanala pa atong bulitan, may konta nga, ikaw asawa, ingon ang Episo, pasakop yung kanako. Doon ay Pedro na nag-ingon, magpasakupay sa usap-usap. Wala nagpasabot nga ang bana, kinanglan nga magpasakop yun ang asawa niya, kung kanala, one-sided rata. Diya sa kaminyoon, magpasakupay yun ang bana o ang asawa sa usap-usap. Wala ilabaw niya sa kaminyoon. Di pareha katong sa katigulangan nga ang bana kinahanglan siya alagaran sa iyang asawa tanan nagka buli-buli ng asawa ug liyok diya sa balay ang bana wala lang lingkod lang wala sa karaan. Pero kung basihan nato ang prinsipyo ang kaminyoon giusa na gud ang duwa ingon nga usa nabre labaw mo na kung kini ang atuang pasiyan, mga igala, mga igsoon, na portion diri. It is shameful for a husband to deprive his wife of the honor that is due to her and yet expect for her submission. Makaulaw kayo na sa bana, nga mo ingon tara, pailalong niyo ka na ako, pero wala nato gi-honor ang atuang asawa. Kinahanglan nga i-honor nato ang atuang asawa para nga musabita sila mo pasakop sila ng hinatong mga bana. Dahil doon ang atong Ginoo. Kung iunaan ang prinsipyo ng atong kuptan, mga higala, mga igsoon. Gumikan kay gusto man ta ng atong bana, ang atong asawa, mo pasakop ng hinato. Ang atong asawa, they are worthy sa atuang pagtahod. Manang akong asawa, kaya gitahod man ako akong asawa, ako'y manglaba. Kaya, kung saan man ako nga mupasakop siya na kung dili na ako siya i-honor, dili na ako siya
magpasabot nga mutahod ko niya. Wa po na nagpasabot nga under desaya na or yukusa. Prinsipyo sa Dios ni mga higala, mga igsoon. Dili nato tugutan nga ang matagusa mawala kining prinsipyo. Lahi ta mga higala, mga igsoon. Sa kalibutan mo man ang kahimos kalibutan. Ang asawa galing kay naa sa balera, mura ta na. Dili atong tabangan magtambayayungay ta diha sa panimalay, mga higala, mga igsoon. Para dili pod maasub, dili pod masakitan ang atong asawa, dili pod masubraan ang bana, wanang magtambayayungay para nga asawa musabit sa bana ug ang bana i-honor ang asawa. Do not consider the matter of marriage to be light thing. Dili ni kamay nga butang. Usa mga batanon, eskwela sa mugtarong. Ayaw sa among sulod ani. Kay dili pa mo andam. Sunod na. We should not treat marriage as common as those in the world do. Mo nagihimo karon sa kalibutan. Pero alam nato mga higala, mga igsoon, unsa ang kaminyoon? Ang kaminyoon pililon kay ni atubangan sa atuang Dios. Ang anak nga mapalugwa nato mahimo siyang seed of God. Okay? Roman numeral 3, basaw na ito, mga higala, mga igsoon. God is for us. Man and woman are joined in marriage. God considers this as his own yoking together. God considers that for a man to divorce his wife is to live preachers against him. Amen? Pusa, sa mga wala pa musulod sa kaminyoon, kini, amo gining maka-istorya ginani kay mga minyo na magabi. Kung dili maplastar ninyo ang principle, priorities for single, magka-problema gyud mo inig-sulod sa kaminyoon. Mo nang daghan karon sayo kay na minyo or daghan man tag kwarta pero dili magmao ang ilang kaminyoon. Mo resulta sa pag-divorce or annulment. Sorry ani nga termino pero prangka ni. Ang kaminyoon dili ni palamig lang. Sorry kay kung bastos na siya pero at least nga prangka ta. Ang kaminyoon, marriage is a kind of responsibility. Lisod kayo alam sa duha kung dili na sila magkauyunay. Kunya pila lang ka panahon managlahi na kuanang ilang relationship. Maruwen na, madawot, munang mulungwa o pakigbulat in the eyes of God. Basta maminyo na ta, minyo na gyud ta, mga higala, mga igsoon. Bisan pag naay papel nga pinirmahan, divorce or annulment, atubangan sa mga tao, okay na, kailangan papel. Pero atubangan sa Dios, as long nga kita, minyo na kita. Mintras nga naapa nato kining panahon na. Kung maminyo ta, Ecclesiastes 9:9. Enjoy life with your wife and whom you have loved. Ecclesiastes 9:9. Atong paimuslan ang atong kinabuhi uban sa atong asawa na atong gihigugma. Mga higala, mga igsoon, atong mga couple, gihigugma ba ninyo ng mga asawa? Amen? Amen? So, yatong naikopol karon, siguro maingon mo nga kanang word pa nga I love you mo raman. Alam raman ang yatong mga patanol pa. Pero natong mga inadida na murag nirnig na mag-ayo. Maglibarot naman ito ang balibo. Huwag na mo yung ang bana ba kami ng sasaw nga I love you? Di, karoon. Pagpuyog niya, nakikulang ta. Pili mga imunana, higala igsoon. So, niyatong mga naikopol karon, may labot atong mga single pa. Please go ingon sa inyo ang bana o asawa nga I love you. Muhatag ko mga 30 seconds. Sa point ay mga igsoon, mga higala. When a man and a woman are joined in marriage, God consider this
as his own, yoking them together. Walay makabulag. Sa wala pang maminyo, naatay pagtulunan nga the proper priorities for single. A proper way to have courtship and marriage in a church life. Kanunay na po nga ginatambag sa mga batanon. Na dunay 3 priorities for single. Number 1, Christ and the church. Number 2, priority for preparation for human living. Number 3, priority of marriage. Wala may magtudlo din nga dili minyoon. Among encourage nga magminyo kinunta. Pero kinahanglan dunay mga prinsipyo nga atuang sundon para nga dili ta madaot o dili ta magka-problema sa unahan. Sa Biblia, ang atuang edad mga igala mga igsoon, 80. Kung grasyahan ta sa Ginoo, moabot og 90. So kana gi-divide na siya. So tulo ka 25. Unang first 25 years sa atong human existence, kinahanglan isiguro sa nato ang atuang first priority, which is Christ and the church. Amen. Okay na nindo, kay city naman nindo ha. Para kakalabang sila. Muna ang mga batanon, siguro yun na mintras nga single pa mo. Paimos ni ang panahon nga magpaimulos mo, mag-enjoy mo sa atong Ginoo. First priority, Christ and the church. Second priority, the proper preparation for human living. Ayon, munang get an education. Humana ang inyong pag-eskwela. Ayaw sa guli, buyab-buyab. Kaya mga sangit mo, resulta, mga buntis na, wala na. Mag-ipuno na lang kay disgrasya naman. Usa, i-prepare ang inyong human living. Anong dagan mga gulag karon? Number 1, gudana. Higala igsuon, naay panultihon, bahala puno, saging. Basta, labi. Sulay eh. Istorya na na. Istorya na na. Sige mong saging, away na po. Kinahanglan na sa pamilya, ang number 1 yun, yung magsugo ng problema. Kung walay kwarta, way palit bugas, bayad sa kurente, o ginayundan nga, walang mamao ang inyong panginabuhian. Kung nakamagalisa ka sa kwarta, dako po kayo gawas. Pusa, mitras nga, dalaga pagulitao, tinguhaan nga makahuman mo sa inyong pag-eskwela. Muabot lagi na ang kami yun. Dayon, mas maayo to, makahuman mo kay maayo ang inyong pagpangita o trabaho. Sa kalibutan, dunay panultihon. Huwas the bread, huwas the rule. Kung kinsa itong naay dako nga panginabuhian, mautoy hawod diha sa balay. Bisan pag kung saan mo kadasig sa bana, oh Lord Jesus, amen, praise the Lord, hallelujah. Pag ang asawa mo na naginabuhi niya, iligtingo ka na, lukmay ka. Diya sa bisan sa mga dili magtutuong ng mga panimalay. Basta galing kinsa itong naay panginabuhian, kinsa itong nanarpaw mo na ikakugtingog sa balay. Pero ala nato, pag ma-proteksyonan ka, dili ta magka-problema sa unahan. Kinahanglan nga atimanon ninyo. Kung sa itong first priority, Christ and the church. Second priority, preparation for human living. Dayon kung igo-igo ng Panginoon, may city na nito ha. Natural, pwede na kaayo. Nanay trabaho. So, kaya nga naman, ingon din niya, priority number 1 and 2 are the solid background for marriage. Okay, magsuporta na ito para ligon ang kaminyoon. Marriage is not just for our own desire, our own enjoyment, but for Christ and the church. Now, if the number 1 and 2 priorities are proper, then the number 3, marriage, will be proper. So kung gusto mga igala mga igsoon, ang priority number 1, Christ and the church, o ang preparation for human living, ang number 2, ang marriage life. Kung naamagalit problema, pero at least nga okay yun na siya. A problem with marriage
is a problem with priority 1 or 2. Wa pa magkadimaw ang priority number 1, ni direct na ako kami yun, problema gina siya ta. Problema gina siya jo. Busa sa Bible, in the Bible, courtship is not a shopping expedition. Ang uban karon mga batanon, gagamit aning tulong kalit. Unsa ning tulong kalit? Kulik. Stanaan manguyab, kulik. Hindi ko magkulik, nakalistahan na to. Kinsay na i-wheels ani, kinsay may trabaho na magsilik. Ang di mga yan, iwilik. Pero in the Bible, if we enter into any relationship, i-consider na siya sa Diyos na minyo na ka. Kaya naka-stricto ang Diyos. Mga batanon, kung manguyab ka, musugot ka sa dili, atubangan sa Diyos, bisagwa pa kay papel, bisan pa ibulagan ato ni mong uyab, minyo na ka, atubangan sa Diyos. Kung nakaingunana nga history sa imong kinabuhi na sugi dito sa Ginoo, mangayo ka giya kung saon ka sa Ginoo. Amen. Courtship and engagement is not a light process. Di mayo, mingon nga, mag-engage lang ni Brad. Sa Bible, dili ko na ang engagement dito, dali na tayo. Kung sa prinsipyo, pag mata ni Adan, kung siya kaila, may iba, kinsay ngalan. Pag ingon niya nga, uy, kini, sa ito ka, kasal na yun. Ang unod siya kung unod, ubukog siya kung bukog. Dayon, huwag man siya kayo, ingon pa mga siya babae. Pero sa Kapitulo 2, ginganda na ni at Eve, living. Dayon, gingnan sila sa Diyos nga o at tumo sa tanaman pag-date. Sa ito pa, ang principle sa Biblia, marriage, dayon, courting, pag-ila-ila, o dating. Sa kalibutan, karon gibalik. Dating, courtship, dayon ay sa di magkalimaw, wala marriage. Pero, ingon natin yun ang principle dinhi sa Biblia, mga higala, mga igsoon. Amen. So, sa mga batanon na, amen, bili sa Diyos, nato'y sulat bitaw nga letter to the youth. Ingon siya nga, oh, you have claimed that you are ready for a relationship. Are you ready for a relationship? Dili na siya. Kaya ang Diyos, doon na siya plano, alang nato, mga higala, mga igsoon. Ano siya nga, doon na ko'y plano kanimo. Apil na ang kami yun. O sa ayaw, padali-dali. Dadaan ka na ko, a person who will love you with only the Spirit could inspire. Mga higala, mga igsoon. Doon na nagiandam ang Diyos na hinato. Wala ako nagtuong nga, maminyo ko kay 30 kape na ko na minyo. Ako una-una, siya kabalo ka ni Ginoo. Di nalang ko minyo, Ginoo. Wala, kung sa baga, yunong by choice na lang wali. Pero di man magsilbi. Doon na may gitagana na ang atuang Diyos. Di lang ta madali-dali. Kaya maputra ang panahon, like iglans, na kanang tawhana, datuna sa Diyos sa imuhang atubangan. Ingon pa yun, I won't force you to marry my choice. Di ka na ko pugson, naminyuwa na ka akong gipili. I never prevent you from marrying your own choice. But don't be deceived. You reap what you sow. Imog yung anihon. Ang imong giingon nga, pinaka the best. Gipili ni mo na kay sa tanan nga imong gikulit mo na pinaka the best. Pero ini kaminyo ninyo kay katong B-E-S-T. Dugangan to siya A sa tunga-tunga. May mo nang B-E-A-S-T. Beast. May mo nang pwede ka nang mura nagmamananak pa kay mananak mapintas. Uy, amin ako, angin ka. Angin manikang na nahulog ikan sa langit. Mga igala, mga igso. Gikinahanglan tang muduol diha sa Ginoo. Doon na po'y sulat nga, amo itong kabasa pa man mga batanon, ang title niya kay When I Fall in Love. Pero naikimutan dire, it will be forever. Kanang human love na to ba? It will be forever. Or, I'll never fall in love. In a restless world like this, love has ended before it's begun. Kanta doon eh.
So, basta human love ang ato ang kuptan. Love has ended before it's begun. Matapos na bisag wala pasugdi. Usa, kanon yang ginuntatas Ginoo nga atong kaminyoon, mga igala, mga igsuon, atong matunan, nga kung maminyo na ta, wala na yun na siya'y divorce. Kaya ka na sila kini, treacherous, atubangan sa atuang Diyos. Roman numeral 4, mga igala, mga igsuon. Marriage, used by God for our transformation. Husband and wife are different. God made us this way. Our nation finding someone compatible so that they will just fit in their life without feeling pain, disappointment. There is no such person. God wants to use their coming to our spouse to transform you. If we can see their coming from our we discover that it's only after we get married. After we would like them to change to the better. We may pray for God to change them. We may seek help with the hope that God will change our spouse. Or we may want to end our marriage. These are some of the ways of life that I have been relationship. God has provided us in our life as we will not gain him much. Our reputations help us to wait and turn into the kingdom of God. Our spouse comes to us, that it is the same delivering the behavior of our family. Amen. So, sa marriage, ang kaminyoon, gamiton sa ato ang Diyos para pagtransforma nato. Kining dalagang ulitawo, wala pa'y makapugong na, isang pagpugunga na sa ginikanan. Pero ang ato ang spouse, ang ato ang kapikas, muna gamiton sa Ginoo para nga muagita o transformation. A husband and a wife are different. Muna, Jo, ang inyong nakita sa usag-usa, kung ibutan nato nag 100%, ang inyong nakita 30% lang na. Ang kanang ipakita, ang mga maayo na, iligninyo ninyo, ay iligin na ninyo, dito na makita itong mga 70% na diniserva ba, buti mga hilalong mga patik, ayo. So, kana siya for our transformation. Ang worldly notion mo ingon, nga mabili ko pinakamaayo, para na siya na lang adjust, ako, dili na. Siya mo fit in sa atong kahintang. Dili ko na na. Walay ko na na nga kahintang. Sa kaminyoon, ang bana ug ang asawa, mga igala, mga igsoon, kinahanglan yun nga mag-adjust sa usag-usag. God wants to use our shortcomings of your spouse to transform you. Busa, gamito niya ang kaluyahon sa ato ang bana o sa atong asawa para nga transformamon ta. Amen. Sariya nga naguya pa or ka nang engage pa, wala ka makakita sa shortcoming sa mga asawa. Jo, mga bana ta. Wala pa. Mga wala ray bulan. Mga anak, kita na ni mga shortcomings. We discover them soon after we get married. Dili ta gusto anak, gusto ta nga maminyo, kay uspo na to ang atong bana. Uspo na to ang atong asawa. Huwag po maging Ginoo nga Ginoo. Palihog lang. Naminyo, magkikuhan ninyo. Ay, ikaw na kapili yan eh. Hindi ka letra ba ni kapot? Usban eh. Murag wag na ko kaangay sa iyahan kinaiyaw, kung sa siya. Na, sumala diri mga igala, mga igsoon. Dahil ka na mausap ang mga asawa, imong bana. Kaya gamito na sa Ginoo para pagtransforma nato. Pero, kining mga butang nga tudluan ta sa Dios kung saan pag-handle sa every situation. God does not like to see us suffer. Di siya gusto nga maglangtaw na ito nga maantos. Pero di po siya gusto nga smooth lang ang atuang kinabuhi. Mga igala, mga igsoon, gusto siya nga makabatunta niya paduga. Kung ang tagagawas, mo'y mo, kuani mo, pinamulutos, okay naman, makadaog man ka na kay
dili man imuhang katupan, dili katulog. Pero kung imong banag imong asawa, kunya na mo'y mga misunderstanding, sulay kayo tinggi. Di po ka tinggan. Kaya sa iwato na to na, kinahanglan nga ang usag yun mo paubos. Doon ang istorya. Nagsabot ang banag asawa. Dahil, kung mabalik na galing niya kung kano, nagpasabot na nga, suko na pa na iya kung tanong ingon pong asawa nga dong, kung mabalik na galing niya kung saya, ayaw kong tanong kay suko na ka na. So karon kay kaabot man ang banag asawa, nabali ba ng kano? Nabali mo ng saya, kinsay makapugong? Wala. Mga igala, mga igsoon, kinahanglan mo duol ta diha sa atong Ginoo. Naatay mga nagkadaiya nga mga nindot ko. Medyo nindot nga mga kinaiya. Pero ang Diyos ray makahimo niini. Our spouse is a cross to us. Sa diya nga minyo ta, kada atong bana, nahimo na siyang cross sa asawa. O ang asawa, nahimo na siyang cross sa bana. Pero sala, unsa ang sala kung pabugatan nimo ang imong cross. Bes, mao na imong kinaiya, tali sa imong bana, imuha pag yun na siyang patinudon, vice versa na siya dili. Kinahanglan na makaanggo tala, nahimo na tang kabugat sa atuang mga paris. Ayaw nagpabugati. Pag-aanan na nato, muna mo duol ta diha sa atong Ginoo. Roman numeral 5, mga igala, mga igsoon. Healthy relationship, if we consider ourselves superior to our spouse, and we believe in the beginning of Christ, that will always have a better relationship. We need to be aware of our other, especially speaking words of our organization. There is still a cycle of the Lord's judgment. In ourselves, we are not better than our spouse. If we judge our spouse, we not only make it impossible to have a healthy relationship with Him, we are starting up back for ourselves. Amen. On the other hand, we show mercy. We open the way for God to be merciful to us. If we have offended our spouse, we need to take care of it quickly by confessing them with a humble and glad heart. Otherwise, this also goes the prayer of the Lord's judgment of being thrown into jail. If we have been offended by our spouse, we need to forgive them. We cannot expect the Lord to forgive our debts if we do not forgive our debtors. If we don't forgive our spouse, our brother will deliver us from the goodness of the Amen. So, mga igala, mga igsoon, atong mga couple, atong mga binyo na gusto ba tayo nga makapatunog healthy nga marriage life? Amen. Gusto ba tayo mga igala, mga igsoon? Amen. Gusto yun? Muna ang doon ay mga keywords. Wali siya, 5 kabuok. Number 1, kanang-kanunay tang moingon, bisag magkatigulang na. Moingon gyapon ta sa atong pares nga, I love you. Batasano na to na para nga, hindi kaidara na to, hindi manglibaro tatong balimo, hindi gingon na to, I love you. Dahil yun, i-recognize po na to ang atong asawa. Thank you. Salamat, nga niabot ka na ako. Salamat sa tanan, nagyatagan ko nimog mga anak. Amen. Dahil yun, kung manugo ka, usahay ka, ibundak ng ngalan. Ayaw, ibundak. Please, paliyo, God. Sweet pa kayo, di mag-away, pero hindi ka. Na nag-away kayo, pambundak na itong mga bugat ng mga ngalan. Katupag yun, napagin sa almanaki, tuwa nga. Dahil yun, kung makasala ka, natural, no, yung kita, sorry. Pasayo ako. Dahil yun, forgive me. O sa itong 5 ka mga keywords, ato ang kami yun, sulayin mga igala, mga igsoon. I love you. Thank you. Please. Sorry. O please forgive me. Or forgive me. If we consider ourselves superior to our spouse, labaw na ba sa atuang kapikas? O niya, i-despise na to ang atuang kapikas. Makapoison na siya sa atuang kami yun. Na inanay na degraded ang love na naa sa usag-usag. Dagko naman ka nag-abot sa ato mga paris. Ang nagpadako nato ato mga ginikanan.
napay mga edukado. Kunya kung masuko ta, no, mga bana o mga asawa, na ay mga asawa nga singkahan o kasabaan ang ilang bana taliwala sa kadaghanan. Doon na po'y mga bana, mga singkahan o kasabaan ng ilang asawa taliwala sa kadaghanan. Apilon man ninyo, makamura man nag-away. Ano man kusulod mo sa kwarto, dito mo mag-istoryahanay. O buhato na nato sa taliwala, mga igala, mga igsoon, mapuison ang kanang healthy marriage life. Ayaw. Di ba tama kayo mga perfect na nato ang marriage life? Naman ang mga bitawag misunderstanding. Pero dili husto nga dapit. Ganyan nato pagkaulawan ang atong pares taliwala sa kadaghanan. Kaya mo ingon ng mga nakadungog ko, unsa na to? We need to beware of our anger, especially of speaking words of contempt or condemnation. Ako, dagang ko rin panahon nga, may anak ko ang manang matagkaroon ko niya, doon na may evaluation sa akong asawa, kahimo ba ko ni mo ani? Pag may ingon siya ko, asuli kayo, sige lang, mo dool ko sa Ginoo nga, di na ko ni buhaton. Palaban kita sa atong Ginoo. Kaya kung di nato na buhaton, mga igala, mga igsuon, diya sa kaminyon, dili ta magpalabuan na yung gihi or garbo. Kinahanglan gyud nga doon na gyud magpaubos. Amen. Dito magsilbi ng imong tambag nga kung ang isa kalayo, ang isa tubig, ang isa tubig, ang isa kalayo, dili na magsilbi. Kinahanglan gyud tang i-lower down nato ang ato ang pride, then be humble in the Lord and in our spouse. Doon na istorya ni. Kaya ang panimalay man good, sige kaaway ang banag asawa. Di ba walay condemnation na ka? Buntag pa lang, namalikas na mainit nagpamalikas ang panimalay. Ang mga anak makadungog, ang siningan makadungog. Manang ang bata, di pangutana sa maestra dito sa eskwelahan. Unsay ngalan ni mo dong? Panulay man. Unsay ngalan sa imong papa? Demonyo man. Asa man mo nagpuyo? Sa impyerno man. Nakuha sa bata kay buntag pa sa iyo. Mo yung lang inanak. Asa man to imong papa ng demonyo? Panulay kang dako. Impyerno gyud balaya. So mo nakuha sa bata. Healthy ba ang family life? Healthy ba ang marriage life? Dili mga igala, mga igsoon. Mamalikas ang bana ngadto sa asawa, ang asawa ngadto sa bana, pagkahilat. Mao kay paminawon, pagkagubot kayo nga panimuyo, ug walay panalangin, walay grasya kanang pamilyahan. Musa karon matag karon ug unya, dili gidon tani nato mabuhat sa atuang kapikas. Amen. Sa atuang spouse, mga higala, mga igsoon. On the other hand, if we show mercy, we open the way for God to be merciful to us. Kinalang kaluyaan nato ang ato ang spouse. Kaluyaan nato ang ato ang pares. Dili ta magpasalabis ato ang mga kasuko, mga igala, mga igsuon. Kay kung kita magpakita og kaluoy, ang Dios usab maluoy nga hinato. Kay ko natong Ginoo. If we offended our spouse, we need to take care of it quickly by confessing to them with a humble, repentant heart. So kung na-offense yan na to, natin nasulti, natin nahimo, ayaw na paabti o dugay pa. Maagi panahon na maabtan ni dugay. Pero mas maayong nga dalion yung sulban, mga igala, mga igsoon. Ang kabintahan lang namo kay nag-serve ang doon may, nag-alagad sa ato ang Ginoo, nagpuyok po nagtiguman, naagad, na panahon. Makamuamin dito anak. Ay panahon, pero pipila lang na. Men, kaya kayo nag-alagad man may dagang mga batanon nga nakasabo ang kamot, di yun magsimpi ng namin misunderstanding nga dili yun may maghusay na yun. Bintaha yun kung nag-alagad ka sa tuwang Diyos. Kaya di man ka pwede mag-alagad ka, atiman ka sa mga meetings, wagto ka sa balay sa mga kaigsunan nga, kamulag sa imong asawa, wala mo maayo na yung relasyon. Alam inikampo ni mo dito, mamay pakait yung asawa. Inig-share ni mo dito, mamay pakait yung asawa. Dili. Kinahanglan nga ug say mga kahimtang sulbaron gayudayon, mga higala, mga igsoon. Amen. So if we
have been offended by our spouse, we need to forgive them. So magpinasaylo ay sa usa-usa. Wala nagpasabot nga ang katong nakasala, kung ito'y mangayo o kanunay pasaylo. Depende na siya sa kahimtang kung gibati sa usa nga ingunanan ang inyong kahimtang sa iyong relationship. Bisan pag siya mo ay nakasala sa imo, mas maayo nga imo ang ikati. Ang bana baka mo imukati o ang asawa baka mo imukati na inumdumi gani ni ta o jo. Iba ang prinsipyo, kung kinsay makasala, mo mo'y una mga pasaylo, di ba? Pero kung mo na atong kuptan sa kinabuhi sa kaminyoon, dili na siya mamao. Karon ta kay naman kay nahimo. Natuo man gid si Jojo nga ikaw gi sada. Unya impong una nga wa magikoy sala ba? Si Jojo magyuto. So ikaw daw na una nga siya mo'y sadan. O si Jojo po naguna nga ikaw mo'y sadan, pangutana. Kisay unang mga pasaylo nila kung kuptan na to prinsipyo nga makasala mo'y una mga pasaylo. Depende na siya, ingon dito, kung kinsay mo paupos una, humble, mo siya ay makadawat og dakong grasya. Tamat sa Ginoo mga igsoon. Diya sa kaminyoon, unta, di na natukuptan ang prinsipyo, kinsay husto, o kinsay tama. So, baron na yun nato ang mga problema o mga misunderstanding tali sa bana o kasama. Naikalo nga punto din sa unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 5. Kini siya, paminaw lang mo nga dalaga gulitaw, pero kini, trabaho ni sa mga minyo. Now concerning the things of which you look, it is good for a man not to touch a woman. Nga naman, gumikan sa kaminyoon, but because of fornication, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. Nagpasabot na kung unsay naminyo ta apil na ni kanang buhat sa kaminyoon. Nagpasabot na ta humanag yun aning pinirmahin ninyo ang tag-iya sa imong lawas dili na ikaw ang imo ng bana kana radyo o ang tag-iya po sa imo ang lawas imuhan ang kasama. Kung manginahanglan ng usag-usa, gawas lang sa versikulo 7. Ingon din nga kung magkasabot mo gumikan sa pagampo o nabay mga dili maayo ang kahimtang, pwede nimo balibaran. Pero kung okay na, o manginahanglan ng usa, kinahanglan nga imo gyud nang tumano. Say, ingon na lang ni ato ang pikas nga ikaw busy kayo ka. Pero tigil mong kugihana. Pras ka pula na. Husband, we need to fulfill our duty. That is our responsibility. Medyo, sorry kung sounds bastos ni siya, pero muna siya ang realidad. Dagang mga magtiayon nagka-problema. Gumikan kay ana nga prinsipyo na ay panginahanglan ng bana, dili tagbuon sa asawa. Kung na ay panginahanglan ng asawa, dili tagbuon sa bana. Ay, puyo, init kayo. Natigulang na ta. Ay na, sa una ron ta ng mabatanon pa ta. Unang dunay kanta ni siya nga, team song na siya, may tumuda na. Kining bago pa maminyo, basta mga DC hangtod sa 30, ang team song daw na kay araw-araw, gabi-gabi. Pero mag-30 na ngadto sa 40. Wala ang team song na isang linggong pag-ibig. Pag mag-40 na, ngadto sa 50. Kung sa'yo ingon? Paminsan-minsan na lang. Pero pag-abot o 50, 60 pataas, ang ilang team song naman na, maalala mo kaya. Mintras nga baskog bata. Mga bata noon, amura niya. Amura niya. Unya ka maminyo mo. We should fulfill our duty. We should fulfill our responsibility. Kaya kung di na ito ma-fulfill atong responsibility, buntag pa. Di na ni mo madruwing ang nawag sa imong bana o sa imong asawa. May asar na muna. Hindi kayo na wala naman gina. Mintras
nga makaya pa. We should fulfill. Nga naman, higala igsoon. Dagang pamilya karon nga nagbulag. Nga naman, kay dili naman maka-fulfill silang sariling duty, ang bana mangita ng lain. Ang asawa mangita ng lain. O pangutanon, nga naman gibuhat man ni ang ako magong asawa, ang ako magong mana, di naman good i-fulfill kini nga duty. Busa medyo bastos makaya, sorry. Kung katawanan, sorry. Pero alam na itong mga minyo, maugin na siya tinuod. Ato ta sa Roman numeral 6 mga igsoon, mga igala. And the mission for receiving more grace is to humble ourselves more. We need to humble ourselves, not only for God, but also for others, especially our spouse may have heard and like us to be, but if we confess our issues, senses, and weakness, and we go to the Lord and for our spouse with mercy, the Lord will give us grace. The one More. We need mountain climbing experience of each our vision, but the flow of the water of life is in the valleys. That is where we gain the Lord most. Ang Diyos gusto siya nga hatagan ta og grasya. Ang definition sa grasya according to the Bible, it is God reaching man. Kini nga grasya apil na niini ang kalipay o kanang peace. Kalinaw sa ato ang pamuyo. O nang kung dunay misunderstanding sa busa, kinahanglan nga isettle dayon na mga igala, mga igsuon. Kinsa galito ikon diri? The one who takes the lead to do the first or the most thoroughly will gain more grace, because this requires that we humble ourselves more. Ang katong muunag himo magpakaubos, mangayog pasaylo, daghan ang iyang grasya nga iyang madawa. Roman numeral 6, mga igala, mga igsoon. Even though we cannot avoid some amount of dealings and sufferings in the marriage relationship, a healthy marriage includes a lot of love, a lot of respect, a lot of support, and a lot of joy together. A. Husband or wife, closing our eyes to be the other party's witnesses, learning to accommodate, learning to appreciate the virtue of the other person, being polite, allowing love to grow, not being selfish, allowing the other party the freedom to keep secrets and have private positions, the way to solve family problems, the need for confession and forgiveness. Both parties in seeking help from the church. So, mo ni mga 12 items, mga igala, mga igsoon, na wa may nagtudlo na to, kung saan nga mahimutang gusto, nga banaw, asawa, tun-an na to, nga to mga kapakyasan, o nga to ang mga kamalian. Sa diya, maminyo na ta. Si ato ng piyungon ang atong mga mata, para dili na ta makakita sa kapakyasan, kaluyahon sa ato ang mga pares. Mintras nga dalaga pagulitawo, kanang inyong hirit-hiritan, sigaan inyong mata, klaruhan na o, kaya ba ninyo na inyong ang kaminyo na ba, kamatayo na lang mga bulag, klaruhan na, pero alam natong mga minyo, ato ng piyungon ang atong mga mata. Kaya kung magsigit at bukana, sigit at kakita o kapakyasan, kaluyahon, mga apan sa ato ang mga pares. Kunya, kinanglan nga mo appreciate sa mga virtues sa atong banag asawa. Na ibana mo ingon nga, may pamanto si kumari ikuha mo. Na ibana mo ingon, may pato si pare ni mo. Kung sa ito ba sa banag asawa, kamo na ipag-ipon. Kinahanglan nga i-appreciate na to ang virtue, mga maayo nga mga kagawian sa ato ang bana o asawa. Allowing love to grow.
Nanglan magsige tag ingon I love you. Thank you. Please. Sorry. Forgive me. Para nga ang gugma mutubo or mugro, muhamtong. Amen. See, if our marriage relationship is not healthy, we cannot expect our children to turn out well. Nga naman nga mo yung tangang atong mga anak mga padlungon man kaini. Nga naman di man mo patuong nga dinato. Nga naman kaya ang atong kinabuhi sa kaminyoon, wala ta maayong maayong mga ehemplo, pattern sa atong mga anak. Sila makita sila away, sila pamalikas dili, pamalikas dito. Walang atong mga anak. Dili sila maayong seed of God. Naimo inoong matawag na ito na pariwala na lang sa kalibutan, walang luoy kayo. Ato lang responsibility ang pag-amuma sa atong mga anak. Pero kung dili healthy ang ato ang kaminyoon, mga igala, mga igsuon, kinsay ko ni makaluluoy ang ato ang mga bata, ang ato ang mga anak. Mga ginikanan, muduol kita diha sa Ginoo. Magampo kita diha sa Ginoo. Nga naa naman kita ni nga kaminyoon, o doon na tayo mga kapakyasan kani. Fellowship mo, magsabot mo sa mga asawa, nga mas maayo nga i-cultivate na to ang ato ang kaminyoon para nga biporta mo panaw aning yuta, mamahusto na to ang ato ang mga kamalian kanhi. Di pa ulay ang tanan, mga igala, mga igsoon.